Dakilang Aba, Yahuwah, sinadya po namin maparito sa pagkakataong ito upang handugan ka ng mga pagpupuri, pagpapasalamat. Ginugunita namin ang lahat ng iyong mga kagandahang loob, ang iyong mga gawaing pagmamalasakit na damang-dama ng iyong mga anak. Ang pinakahahangad namin ngayon sa aming pagtitipon, ikaw ang aming maranasan. Ikaw pong aming makapiling at makasama. Sa tuwing ikaw ang aming nararamdaman, lumalakas ang aming loob, tumitibay ang aming pananampalataya, at anuman ang mangyari sa masamang sanlibutan ito, alam namin ikaw ang aalalay, ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa lahat ng aming gawain. Mahabag ka sa iyong mga anak. Iniaabot namin sa iyo ang aming mga puso. Marami kaming mga dalahin. Kung minsan napakabigat ng mga ito, ikaw po ang aming pag-asa. Pinagmamalasakit mo kami. Itong dahilan kung bakit sa iyo kami lumalapit. Ikaw po ang aming tanging pag-asa sa sanlibutan ito. Panginoong Yahushua, maraming salamat. Nandyan kang katabi namin. Ikaw po ang aming Pangulo. Ikaw po ang aming sinasamba ngayon. Maghari ka sa aming puso. Magsalita ka po sa aming isip. Mga bagay na kailangan namin mapakinggan para lalo kami magkaroon ng tapang. Matapos namin ang aming takbuhin. Makapiling ka magpakilanman sa muling pagparito mo. Pakipatawad ng ganap sa lahat ng aming kasalanan. Kung dahil sa kasalanan, di ka namin nararamdaman, sumusuko na kami sa iyo. Halika po sa piling namin. Patuloy kang magpakaranas sa iyong mga hinirang. Ama, pakibasbasan ng iyong mga anak. Marami po kaming alalahanin sa buhay. Kung minsan kapag meron kaming nababalitaan na masasamang pangyayari, katulad po ng mga kalamidad, sa iyo kami tumatawag. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Pakibasbasan, pakiingatan ng iyong mga anak. Diyan po sa Pilipinas, marami na po silang pinagdaanan sa taong ito. Ngayong malapit na matapos ang taon, muli po silang susubukin. Magkakaroon po ng matinding bagyo. Ama, ikaw nang bahala sa iyong mga anak. Iligtas sila sa lahat ng kapahamakan. Iligtas sila sa lahat ng mga panganib. Pag napakinggan mong tumatawag sa iyong pangalan, Ama, maawa ka. Ipagkaloob po ang iyong proteksyon. Iligtas po sa lahat ng uri ng kasamaan. Pakibasbasan din ang kabuhayan ng iyong mga anak. Huwag po itong maapektuhan, lalo pa kaming umunlad. At pakibasbasan din at tanggapin ang lahat ng iniabuloy ng iyong mga hinirang. Ama, sumasampalataya kami, babasbasan po kaming lahat at sa aming pakikinig, kikilusin po ang aming puso't damdamin, kami po maging kasangkapan mo sa lahat ng gawaing katwiran. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ihahayag ko o Yahushua ang iyong pagsasakit, pinupuna
Shabbat Shalom mga kapatid, tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay muling binigyan ng pagkakataon para po magsagawa ng ganitong mga pagsamba. Ang ating pag-uusapan ay isang mahalagang bagay tungkol po ito sa depresyon. Yung depresyon ay iba sa kalungkutan. Lahat tayo bilang tao na may emosyon ay dumaraan sa iba't ibang kalungkutan. Subalit kapag yung kalungkutan yon ay namamalagi kahit ano pong gawin, at ito ay nakakaapekto na sa ating pang-araw-araw na buhay, ito po ay tinatawag na depresyon. Ang depresyon po ay isa sa pinakamalawak at pinakamabigat na suliranin na pangkalusugang pangkaisipan sa buong mundo. Hindi lang po Pilipinas o Vietnam o mga United States, kundi ito po'y matinding suliranin sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At hindi lang apektado yung individual, apektado din yung kanilang relationships, apektado yung kanilang pamilya, yung kanilang buhay, at ang kanilang trabaho. Kaya ito po ay pangbuong lipunang suliranin. Kaya ito pong sinasabi ng WHO o World Health Organization tungkol po sa problema ng depresyon. Ayon po sa kanilang pagsusuri, mahigit 300 million. Napakaraming tao po noon. 300 million sa buong mundo ang dumaranas ng depresyon. Ang depresyon po ay nangungunang sanhi ng kapansanan sa buong daigdig. Ang mga taong may depresyon ay kadalasang nahihirapang magtrabaho o kaya mag-aral o kaya mapanatili ang mabubuting relasyon. Kaya apektado po ang kanyang buong buhay. Sipin niyo po, dahil sa depresyon, nagkakaroon ng matinding problema sa pamilya, sa pagtatrabaho, at sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Higit pa sa statistics, ang depresyon ay nagnanakaw ng kagalakan, sigla, at pag-asa. Kaya wala na po siyang gana para mabuhay. Wala na po siyang gana para manood ng sine. Wala na po siyang gana para kumain. Kaya unti-unti namamatay na lang siya. Ang depresyon ay malaking sanhi ng mga kaso ng pagpapakamatay o kaya yung tinatawag po nating suicide. Kaya meron po tayong nababalitaan, meron mga artista, meron mga athletes, mga taong kilala, akala natin sila ay mabuti ang kanilang kalagayan, pero bigla na lang tayo magugulat, nagpakamatay na lang. Sa maraming mahihirap na bansa, ang kinalulungkot, 80% to 90% ng meron pong clinical depression ay hindi po tumatanggap ng anumang kagamutan o kaya hindi po tumatanggap ng therapy o kaya pagtulong mula po sa mga medical professionals. Ang isang dahilan kung bakit hindi po sila naghahanap ng tulong ay sapagkat meron po kasing stigma. Ito po ay mahalaga nating pag-usapan kasi kapag halimbawa meron nagsabi ang tao, meron akong appendicitis. Yun po, walang stigma, di ba? Hihingi tayo ng tulong kapag meron tayong physical ailments. Pero kapag ang tao meron pong mental ailments, meron po siyang mental health difficulty, kapag humingi siya ng tulong, merong stigma na siya ay siraulo, di ba? O kaya sasabihin, wala siya o kulang siya sa pananampalataya. Kaya nahihiya na humingi ng tulong. Kaya ito po ay dapat natin alamin sapagkat napakahalaga na tayo ay matutong makipaglaban para tayo ay makapagtagumpay sa tinatawag na depresyon. Ang lalong nakalulungkot, ayon po sa siyensya, ayon po sa pagkaaral, patuloy na tumataas ang persyento ng mga nakakaroon ng depresyon, lalo na sa ating mga kabataan. Kaya mga magulang ay pagmasdan natin yung ating mga kabataan, yung ating mga anak, kausapin natin sila, baka di natin alam ang dahilan pala kung bakit hindi siya nag-aaral o kaya hindi siya nagtatrabaho o kaya parang walang ginagawa sa buhay ay dahil pala meron na po siyang nararamdamang depresyon. Ito po ay tunay na problema, hindi nangahuhulugan kapag ang tao meron pong depresyon ay kulang po siya sa pananampalataya. Bakit po natin ito nasasabi? Meron po bang halimbawa sa Biblia na mga lingkod ng Diyos pero nakadanas po sila ng matinding kalungkutan? Magsimula po tayo sa pag-aaral. Ito po sa unang hari, 19:4.
at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahuwah, kunin, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Ang binasa po natin ay tungkol po sa isang lingkod ng Diyos. Ang sabi po ng lingkod ng Diyos na ito, ako po ay hirap na. Hirap na ang kanyang damdamin. Siguro, paminsan-minsan, ito ay nararanasan din po natin. Pero sa lingkod ng Diyos na ito, dahil po sa kahirapan na kanyang nadadama, ano kanyang panalangin? Ang panalangin niya, Yahuwah, kunin mo na ang aking buhay. Gusto ko nang mamatay. Sa makatwid, ang lingkod ng Diyos na ito ay napagtagumpayan ng kanyang kawalan ng pag-asa o kanyang kalungkutan. Mga kapatid, kilala niyo ba kung sino ang lingkod ng Diyos na ito? Nananalangin ng ganito. Siya po ay si Elias. Si Elias ay isang matinding propeta. Siya po yung kinuha ng Diyos mula sa lupa, di ba? Dinala sa langit. Kaya alam natin si Enoch dinala sa langit, hindi po siya namatay. Si Elias, isa rin po siya sa lingkod ng Diyos na hindi nakaranas ng kamatayan sapagkat kinuha rin siya ng Diyos at dinala sa langit. Kumbaga sa mga propeta, si Elias ay kilalang kilala at kakasangkapanin pa ng Yahuwah Abba sa mga panahong darating, panahon ng mga end time events. Kaya si Elias, isang matinding lingkod ng Diyos. Pero nakaranas po siya ng matinding kalungkutan na hindi po niya napagtagumpayan sapagkat nasabi niya, hirap na ako. Hindi lang si Elias. Nandiyan rin po si Jeremias, si David, si Asa, lahat po at karamihan ng mga lingkod ng Diyos sa Old Testament, sa New Testament, lahat po sila nakararanas sa matinding kalungkutan. Ng ilan ay nakararanas ng depresyon. Kaya hindi porke ang isang tao ay nakakaranas ng matinding depresyon, hindi po ibig sabihin na hindi po siya nagtitiwala sa Diyos. O kaya hindi po ibig sabihin na hindi siya sumasampalataya sa Diyos. Bilang tao po kasi na binubuo ng katawan, ng emosyon at ng pag-iisip dahil po sa mga nangyayari sa mundo, kung minsan siya po'y napagtatagumpayan. Kaya dapat matuto tayo kung paano lumaban sa tinatawag nating depresyon. Pero anong unang-unang dapat natin gawin para tayo po ay makapagtagumpay sa depresyon? Ang unang-una, dapat malaman natin, mga kapatid, kung yung ating nararanasan ay situational depression o kaya clinical depression, magkaiba po kasi yun eh. Yung situational depression, ito po yung tinatawag nating kalungkutan. Dahil sa sitwasyon, natural na ikaw ay madidepress. Halimbawa, namatayan ka. Kapag ka hindi ka na-depress, mayroon pong sigurong problema sa inyo. Di ba? Natural lang kapag ang tao ay namatayan. Nagkaroon ng trahedya sa kanyang buhay. Nagkaroon ng matinding sakit. O kaya nawalan ng trabaho. Natural sa isang tao na magkakaroon po siya ng depresyon. Pero kapag yung depresyon na yon, lumipas ang mahabang panahon, apektado siya araw-araw, hindi po siya gumagaling, yung situational depression naging ano po? Clinical depression. Kaya maaari yung situational depression maging clinical depression. Ngayon, bago po natin ituloy ang ating pag-aaral, meron lang po kaming disclaimer. Hindi po layunin ng sermon na ito na mag-diagnose at magbigay lunas sa sakit sa pag-iisip. Kumonsulta po tayo sa isang profesional sa kalusugang pangkaisipan kung meron po tayo mga tanong tungkol po sa ating nararamdaman. Walang masama na kumonsulta sa isang nag-aral ukol po sa mga mental health challenges. Pero bago po tayo kumonsulta sa kanila, bago po tayo kumuha ng anumang professional help, ano muna ang dapat nating gawin? Well, ito po kasi ang binigay na mga simptomas ayon po sa Mayo Clinic. Nakalagay dito, do you experience for 2 straight weeks or longer itong mga simptomas? Babasahin ko po, tapos salaminin po natin ang ating sarili kung meron po tayong ganitong problema. Frequent sadness, palaging nalulungkot. Lack of motivation, walang ganang gumawa. Isolation,
gusto niya, ang mas gusto niya mag-isa lang. Emotional pain, nararamdaman niya yon. Insomnia, hindi po siya makatulog. Usually, gising siya at about 3 a.m. tapos hindi na siya makatulog muli. O kaya irritable siya palagi. Meron po siyang false guilt and shame. Kaya ang feeling niya ay karapat dapat siyang parusahan. Number 8, wishing God will let him die. Kaya gusto po niya, katulad po ni Elias, gusto niya nang mamatay. Thinking of suicide methods off and on. Ibig sabihin, nagpaplano na siya, nag-iisip siya kung paano niya mawawakasan na ang kanyang buhay. At number 10, siguro merong mga iba delusional na meron silang napapakinggan na kumakausap sa kanila o kaya meron silang nagawang kasalanan na iniisip nila hindi na po kailanman patatawarin ng Diyos at mga iba pang hallucinations. Kapag ganito po ang ating nararamdaman, for 2 straight weeks, at least 3, di ba? Bilang tayo, halimbawa, meron po tayong frequent sadness, lack of motivation, isolation. Lahat yun nakita natin sa ating sarili. Tapos 2 straight weeks na or longer, posible po na meron na po tayong clinical depression. Pero hindi po kami ang magdadiagnose niyan. Ang pinakamabuti ay kumonsulta po tayo sa mga nakakaalam. Bakit po kailangan tayong kumonsulta sa kanila? Sapagkat ayon po sa siyensya, hindi po bababa ng 20% ng mga tao ang nagmamana ng depresyon o iba pang kakulangan sa chemical sa utak na nagiging sanhi ng depresyon. Nangangailangan ang mga ito ng medical na atensyon. Kasi ang tao po at ang kanyang likelihood na makaranas ng clinical depression ay batay po sa 3 bagay. Yung kanyang number 1, genetics. Number 2, yung kanyang environment. At number 3, yung kanyang life choice. 80% of the time, it's because of his life choice. Diba? Kaya yun, mas madaling lunasan. Pero merong mga pagkakataon, 20% of the time, na ito po ay genetic. Dahil sa kanyang genetics, meron pong mutation sa genes niya, kaya meron pong chemical imbalance sa utak niya. Kapag gano'n, kailangan po talaga ng medical na atensyon. Pero para po malaman kung anong treatment na kailangan, mahalaga po ay kumonsulta po tayo sa isang medical professional. Pero bago po natin gawin yon, ano munang dapat natin tuparin? Pakinggan po natin ang kawikaan o Proverbs 3:5-6. Magtiwala ka ng buong puso kay Yahweh at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo si Yahweh sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Mga kapatid, kung atin pong pinag-aaralan ang takbo ng ating isip, pinakikiramdaman ang kalagayan ng ating katawan at ang ating emosyon, at medyo napapansin natin, baka nga meron akong depresyon, ano pong dapat natin gawin? Manalangin tayo. Yun ang dapat unang gawin natin. Ipagkatiwala kay Yahweh ang lahat ng ating ginagawa. Huwag po tayo maging katulad ni Asa, ni King Asa. Diba? Nakita niya na yung mga milagro ng Diyos. Nung nakaroon siya ng foot disease, anong ginawa niya? Sa halip na tumawag kay Yahweh, pumunta siya sa kanyang mga doktor. Walang masama pumunta sa mga doktor. Pero sana ang inuna niya, sino? Si Yahweh. Meron ba tayong problema? Sakit sa ating mga pag-iisip? Walang masama. Kumonsulta sa isang professional. Pero kumonsulta muna tayo kanina kay Yahweh. Pwede natin sabihin, Yahweh Aba, ito pong aking nararamdaman. Ano pong dapat kong gawin? Dapat po ba akong kumonsulta? Kung gayon, gabayan po ang aking pag-iisip, ituro niyo po ako sa tamang mga tao, at kasangkapanin po sila para ako ay gumaling. Gayon pa man, sayo po at sayo lamang ako nagtitiwala para ako lubos na gumaling. Kapag kaganon, tayo po'y umaaksyon, tayo po'y lumalaban sa depresyon, na kasama natin ang Diyos. Huwag po natin lalabanin yung depresyon na hindi natin kasama ang Diyos. Hindi po tayo magtatagumpay. Kailangan natin, tapiling natin siya. Kapag kaganon, sigurado tayo po ay magtatagumpay. Ngayon, balikan po natin si Elias. Ano po bang isang dahilan kung bakit nasabi niya sa Diyos, gusto ko nang mamatay? Pakinggan po natin ang nakasulat po uli sa unang Hari 19:4. Binasa na po natin ito.
Ayon po sa ating binasa, maghapon siyang naglalakad. Dumaan po kasi sa ilang eh. E kapag ka dumaan ka sa ilang, ikaw ay mag-isa lang, maghapon kang naglalakad, nandoon yung araw, kasi pagka sinabing ilang, yan din po ang disyerto. E kapag ka ikaw ay dumaraan sa disyerto, naglalakad ka maghapon, anong mararamdaman mo? Mapapagod ka. Kaya nga hindi po katakataka na sabi niya ako'y hirap na. Kaya anong dapat natin matutunan? Para po tayo ay matutong lumaban sa kalungkutan, para maiwasan po natin yung depresyon, dapat matuto tayong alagaan ng ating katawan. Kasi kung minsan napapabayaan natin yung katawan, laman natin. Yung katawang laman natin, ito po ba'y mahalaga mga kapatid? Opo. Ang sabi nga sa Biblia, ito'y templo ng Espiritu Santo, templo ng Diyos. Kaya yung ating katawan dapat natin alagaan. Ang ibang tao, alagang-alaga sa kanilang kotse, alagang-alaga sa kanilang cellphone. Eh, lalo na sa ating katawan. Bakit di natin alagaan? Sapagkat yung katawan natin may kaugnayan niya sa ating pag-iisip at sa ating emosyon. Kasi kapag pagka mabuti ang kalagayan ng iyong katawan, positive effect sa pag-iisip. Yung isip din naman, merong apekto sa katawan. Yan po ay magkakaugnay. Kaya para po tayo magkaroon ng mabuting mental health, ang isang magagawa natin ay alagaan natin ang ating katawang laman. Si Elias medyo nakapagpabaya sa kanyang katawan. Naging pagod na pagod siya. Kaya ano po ang pinagawa sa kanya? Tuloy po natin ang pagbasa dito po sa unang hari, 19:5 hanggang 8, ito po ang ating mababasa. Pagkatapos, humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya at sinabi, "Bumangon ka at kumain." Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto at sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sisidlan. Kumain siya at uminom at nahigang muli. Muling bumalik ang anghel ni Yahweh, kinalabit si Elias at sinabi, "Bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin." Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 days, 40 nights hanggang makarating siya sa Horeb. Ito rin po yung Mount Sinai, ang bundok ng Diyos. Ano po ang pinagawa kay Elias? Ano pong nangyari sa kanya? Pagkatapos siyang sabihin, gusto ko lang mamatay. Ya? Ayon po sa ating binasa, humiga siya at siya ay nakatulog. Ibig sabihin, pinahinga niya yung kanyang katawang laman. Mga kapatid, masama bang matulog? Kung minsan kasi sinasabi natin itong taon to, napakasipag, hindi na natutulog. Di ba? Masama yun mga kapatid. Kasalanan po yun kapag ka hindi ka natutulog. Bakit? Inaabuso mong yung katawan. Ang katawan po, kailangan po ng tulog yan. Kaya ang Diyos ang lumikha sa tao, alam niya kung anong kailangan ng tao, alam din niya kung ano ang makakaabuso sa tao. Alam niyo ba, ang sobrang pagod o pag-aabuso sa katawan ay sanhi ng maraming sakit? Bakit po ba merong mga tao nagkakaroon ng dementia o kaya ng Alzheimer's? Ayon po sa siyensya, kulang sa tulog. Kasi kapag ka ang tao nang hindi po natutulog, yung mga yung mga plaque sa kanyang utak ay hindi po nawawala. Kaya nga kailangan ng tao 7 to 8 hours of sleep. Napakahalaga na bigyan natin ng sapat na pahinga ang ating katawan. Yun ang gusto ng Diyos. At kung hindi po tayo nakakatulog sapagkat sasabihin natin, kasi marami pa akong dapat gawin Mga kapatid, kasalanan po yun sa Diyos. Dapat alagaan natin ang ating katawang laman. Sapagkat kung hindi, ito po ay magiging sanhi ng maraming sakit. Kasama dyan ang tinatawag na depresyon. Ano pa ang dapat gawin para masabi natin, inaalagaan natin ang ating katawan? Dito po sa unang hari, ito yung binasa natin kanina, bumangon ka at kumain. Kumain dahil malayo pang yung lalakbayin. Kumain at uminom. Pinalakas siya ng kanyang kinain. Nakita natin dito, yung anghel, kumalabit sa kanya, kumain ka. Uminom ka.
Bakit po? Sapagkat ang katawan, kailangan po yung sustansya. Kailangan po yung tubig sapagkat tayo, we are made of 80% water. Kailangan po yung sa energy. Kaya yung pagkain, tsaka yung pong inumin, mahalaga po yung sa ating katawan. Kaya kung tayo po ay undernourished, yan po yung sanhi rin ng maraming mga iba't ibang sakit. Hindi naman ibig sabihin na tayo ay overnourished naman. Masama din po yun. Tawag po dyan ay gluttony. Kasalanan po yun. Kasalanan po na huwag kumain at kasalanan din po yung sobrang pagkain. Dapat yung tama lang. Yung sapat lang para ikaw ay lumakas. Paano kapag ka mayroong mga nagfa-fasting? Iba po yun. Yun po ay ayon po sa banal na kasulatan. Kung minsan ito po yung ating ginagawa bilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bakit po mahalaga na matuto po tayong kumain ng mga nutrient-rich foods? Ayon po sa siyensya, mula sa pagkain, meron po tayong matatanggap, mailalagay sa ating katawan na mahalaga at meron pong kaugnayan sa ating mental health. Yun pong mga amino acids. Pagka sinabing amino acids, yun po yung mga proteins. Mahalagang punuin natin ang ating katawan ng nutrient foods sapagkat mula doon makukuha yung mga iba't ibang neurotransmitters like serotonin, norepinephrine, dopamine, tsaka GABA. Mahalaga po ito sapagkat ang apat na pangunahing chemical na ito ay kailangan para po manatili ang malinaw at matatag na pag-iisip. Kailangan din po yung mga iba't ibang vitamina. Galing po, halimbawa, mga B vitamins, katulad po ng vitamin B6. Kaya mabuti po yung binibigyan natin ng pahinga yung katawan at tayo po kumakain ng nutritious foods para po maalagaan natin ang ating katawang laman. Bakit po? Sapagkat yung katawan natin may kaugnayan sa ating pag-iisip. Yung pag-iisip, meron pong kaugnayan sa ating emosyon at lahat yun magkakaugnay. Ano pa ang dapat nating gawin para mapaunlad natin yung ating mental health? Pakinggan po natin sa unang Hari 19:4 at Gs. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang Ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lamang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Yahweh. Kunin na lang ninyo ang buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Sumagot siya, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan, tapat po akong naglilingkod sa inyo. Pero itinakwil ng mga Israelita ang kasunduan nila sa inyo. Winasak nila ang mga altar ninyo at pinagpatay ang mga propeta ninyo. Ako lang po ang natira. Pinagsisikapan din nila akong patayin. Binasa po natin ay ang epekto noong pong naranasan ni Elias sa kanyang mental health. Ano po bang dahilan kung bakit sinugo ni Yahweh Abba si Elias? Hindi po ba para lunasan yung problema na dulot ni Ahab tsaka ni Jezebel? Ano po bang ginawa ng mag-asawa? Tinuruan ang bayang Israel ng ukol po sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagsamba kay Baal. Ito po ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos si Elias. Kaya kinakasangkapan ng Diyos si Elias. Ayon po sa ating binasa, si Elias ay tapat naglingkod. Alam niya yung kanyang assignment. Kaya kung makikita po ninyo, yung takbo ng isip ni Elias ay ang mga sumusunod. Makikita po ninyo yung mga highlight. Sabi niya, sobra na po ito, Yahweh. Bakit niya kaya nasabi yun? Sapagkat tapat siyang naglingkod. Ibig sabihin, yung kanyang buong makakaya, binigyan niya na para matupad ang kanyang tungkulin. Pero gayon pa man, yung Israel tinakwil pa rin kasunduan. Winasak ang mga altar ni Yahweh. Pinagpapatay pa ang mga propeta. Kaya anong iniisip niya? Ako na lang ang natira, pinagsisikapan din nila akong patayin. Kaya sa halip, naisipin niya, yung mga ginawa niya ay napabuti ng Israel, lalo pa pala napasama. Kapag ganun ang isip natin, ano pong ating mararamdaman? Medyo magkakaroon tayo ng desperation, hopelessness siguro, o kaya frustration. Yung po ba mga kapatid, naranasan nyo na bigay kayo sa isang proyekto?
O kaya meron kayong gustong-gusto, kaya ginawa nyo ng lahat ng bagay. Nanalangin kayo, gumawa kayo ng dapat gawin, pero yung gustong-gusto ninyong mangyari, hindi po natutupad. Anong pakiramdam? Di ba? Kapag kasunod-sunod ang ganong problema, iyon meron pong negative effect sa ating emosyon. Di po ba? At anong dahilan kung bakit lalong naging matindi yung effect nito kay Elias? Diba, pakinggan po natin sa unang hari, 19:1-4. Ngayon sinabi ni Ahab sa asawa niyang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano nito pinagpatay ang lahat ng propeta ni Baal. Kaya nagpadala si Jezebel ng mensahe para kay Elias na nagsasabi, lubusan sana akong parusahan ng mga Diyos kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay. Tulad sa ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias, kaya tumakas siya papunta sa Beersheba, ng sakop ng Juda, at iniwan niya roon ang utusan niya. Pagkatapos naglakad siya ng isang araw papuntang ilang. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin na mamatay na lang sana siya. Sinabi niya, sobra na po ito, Yahuwah. Kunin na lang ninyong buhay ko. Wala naman akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Ang dahilan kung bakit sinugo si Elias, para siguro itong si Jezebel, si Ahab ay magbagong buhay at ang Israel magbagong buhay. Kasi lahat ng mga propeta pinapapatay. Ngayon, ginawa na ang lahat ng maaaring gawin ni Elias. Kasi bago po itong tagpong ito, ano po yung ginawa ni Elias? Nagkaroon po siya ng matinding tagumpay, di ba? Sapagkat nilabanan niya ang lahat ng mga propeta ni Ahab at ni Jezebel, yung propeta ni Baal. Nagtagumpay siya at ang milagro si Yahweh, sinunog at pinapatay yung mga propeta. Kaya nagpakita ng matinding milagro si Yahweh. Buong buo binigay ni Elias sa paglilingkod kay Yahweh. Nagtagumpay yung kanyang ginawa. Kaya ano ang kanyang inaasahan? Magbabago na. Si Ahab, magbabago na. Si Jezebel. Nung nalaman ni Jezebel yung ginawa ni Elias, anong kanyang ginawa? Sumuko ba siya kay Elias? Sumamba ba siya kay Yahweh? Hindi. Nagparatang pa. Nagbigay ng death threat. Papatayin kita, Elias. Asahan mo yan. Masumpa ako ng mga Diyos-Diyosan ko kung hindi ka mamamatay. Kaya ano po ang inisip ni Elias? Kahit ano pa lang gawin ko, katulad lang ako ng aking mga ninuno. Kaya sunod-sunod yung naranasan ni Elias. Ang feeling niya, hindi po siya effective. Ang feeling niya, failure siya. Ang mga matitinding karanasan, tulad ng pag-aabuso, pagkawala, emotional na pagpapabaya, ay maaaring magbunga ng matinding kalungkutan sa hinaharap. Patuloy na pagbati ko sa sarili, siguro yun din ang nararanasan ni Elias. Wala akong kinaiba sa aking mga ninuno. Kung sila'y pinatay, ako rin pala'y papatayin. Kahit na gawin kong lahat ng aking magagawa, ganun din pala, walang epekto, di ba? Labis na guilt o kawalan ng pag-asa ay nagiging sanhi ng kalungkutan. Ibig sabihin, si Elias, nakakaroon siya ng bitterness. Yung bitterness po ang isa sa mga emosyon na dapat natin alisin sa ating buhay sapagkat matinding epekto nun sa ating mental health. Kung ito pong aking nararanasan, yung pong negatibong mga emosyon, negatibong pag-iisip ay magkakaroon po ng adverse effect doon po sa ating mental health sapagkat yung mind, tsaka yung body, tsaka yung emosyon, magkakaugnay yan. Kung gusto po natin alagaan ang ating emosyon, dapat suriin natin ang ating iniisip. Di ba? Itama natin yung maling pag-iisip natin. Gawin natin mahusay ang ating katawan. Kung hindi po natin gagawin yon, lalala ang ating emosyon. Pag lumala naman ang emosyon, negatibong epekto sa pag-iisip at sa katawan. Magkakaugnay lahat yan Kaya anong ginawa ng Diyos para po matulungan si Elias? Kasi ang iniisip ni Elias, wala na po siyang magagawa, health
helpless siya, kahit anong gawin niya, magtatagumpay pa rin si Jezebel tsaka si Ahab, di ba? Kaya ang ginawa ng Diyos, na ito rin ay maaaring gawin ng Diyos para sa atin. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa unang hari, 19:15 hanggang 18. Nagsalita si Yahuwah sa kanya, bumalik ka sa iyong dinaanan at pumunta sa ilang ng Damascus. Pagdating mo roon, pahiran mo ng langis si Hazael bilang pagkilala na siya na ang hari ng Aram. Pahiran mo rin si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari ng Israel at si Eliseo na anak ni Shaphat na taga Abel Mehola para pumalit sa iyo bilang propeta. Papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal. Ang makakatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu. At ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Pero ililigtas ko ang 7,000 na mga Israelita na hindi lumuhod at humalik sa imahe ni Baal. Mga kapatid, ano pong ginawa ng Diyos para makatulong kay Elias? Sapagkat si Elias sa isang tao lamang. Talagang kapag merong mga nangyari, meron po siyang maling pag-iisip, at dahil sa maling pag-iisip, maaari niyang sabihin, sobra na po ito, Yehovah, hindi ko na kaya, hirap na ako. Talaga namang alam ng Diyos, ito po ay kuminsan mararamdaman natin. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon Diyos? Ang sabi, bumalik ka sa iyong dinaanan at pumunta sa ilang ng Damascus. Ibig sabihin, meron siyang pinagagawa kay Elias. Mahirap po mga kapatid sa isang taong depressed na wala po siyang ginagawa. Kasi kapag ang tao na depressed, walang ginagawa, lalong madidepress. Kaya anong isang pinakamahalagang dapat gawin kapag ang tao ay na-overcome ng kalungkutan? Dapat meron siyang gagawin na ito ay sa paniniwala niya ay ang kanyang purpose. Kaya mahalaga, malaman natin ang purpose natin mula kanino. Kay Yahweh. Si Elias, akala niya tapos na ang kanyang ministeryo. Ang iniisip niya, ako po ay bigo. Diba? Hindi siya nagtagumpay. Bakit? Nandiyan pa rin si Ahab. Nandiyan pa rin si Jezebel. Nandiyan pa rin ang mga propeta ni Baal. Kaya nalungkot siya. Pero anong ginawa ng Diyos? Meron akong assignment para sa iyo. Hindi pa ako tapos sa iyo, Elias. Anong pinagawa kay Elias? Ang sabi, may 3 bagay na dapat niyang gawin. Ano po yung 3 bagay niyo? Pahiran ng langis si Hazael, pahiran din si Jehu, at pahiran si Eliseo. Itong pinagagawa sa kanya. Ang pinagagawa ba kay Elias ay lipulin niya si Ahab, si Jezebel? Hindi naman eh. Ang pinagagawa niya, simple lang. Pahiran mo ng langis si Hazael, si Jehu, at si Eliseo. Pag ginawa mo yon, ako nang gagawa para malipol itong mga masasamang tao. Kaya nga sabi ng Diyos, gawin mo ito, at pagkatapos nun, dito po sa 17, papatayin ni Hazael ang mga sumasamba kay Baal, ang makakatakas sa kanya ay papatayin ni Jehu, at ang makakatakas kay Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ibig sabihin, kinasangkapan si Eliseo para pahiran ng langis yung 3, at kakasangkapanin naman ni Yahuwah yun pong 3 para lipulin itong mga sumasamba kay Baal. Ibig sabihin, nagkaroon pa ng purpose ang buhay ni ni Elias. Kaya si Elias po, pagkatapos ito, alam natin kinuha ng Diyos at dinala po sa langit. Ito po ang dapat din natin gawin. Kapag tayo po ay dumaraan sa matinding kalungkutan at ang ating pagpapasya sa ating sarili, ako po ay isang bigo, isang failure, wala po akong silbi sa buhay, pagka ganyan po kasing ating iniisip, talagang malulungkot ka. Pero anong dapat natin gawin? Ito po sa Salmo 42:11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, ang aking Diyos at tagapagligtas. Ano pong dapat natin gawin? Kapag naiisip natin, tayo ay napagtatagumpayan ng kalungkutan at kabagabagan, dapat magtiwala po tayo kanino? Kaya yung ganap na pagtitiwala sa Kanya. Ano ibig sabihin ng pagtitiwala kay Yahweh? Ibig sabihin ba, wala na po tayong gagawin?
Hindi, meron po tayong gagawin. Ibig sabihin, yung pagtitiwala, kung ano ang magagawa natin na kalooban ng Diyos, gawin natin. At yung hindi natin magagawa, hindi natin kayang gawin, yun ang ipagkaloob natin kanino? Sa Diyos. Bakit ba tayo nalulungkot? Gumawa tayo ng mga iba't ibang dapat gawin at itiwala natin sa Diyos ang hindi natin kayang gawin. Hindi ba yan ang nangyari kay Elias? Ginawa niya yung dapat niyang gawin. Pinahiran niya ng langis. Yung tatlo. Yung hindi niya kayang gawin, tiniwala kanino? Sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa hindi kayang gawin ni Elias. Yan pong ganap na pagtitiwala. Kaya paano natin magagawa ito sa ating buhay? Pakinggan po natin ang unang Pedro. Dito po sa 5:7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisihan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa ninyo kay Kristo. Purihin siya sa kapangyarihan niyang walang hanggan. Amen. Paano po natin magagawa yung ganap na pagtitiwala kay Yahweh? Ayon po sa ating binasa, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating kabalasihanan, lahat ng umabag-abag sa atin. Meron po tayong mga burdens, mga dalahin sa buhay, ipagkatiwala natin kanino? Sa Diyos. At pagkatapos na ipagkatiwala sa Diyos, maghintay po tayong gumawa siya. Umaksyon tayo sa mga bagay na ating kayang gawin. Kung hindi natin kayang gawin, ipagkatiwala sa Diyos at maghintay tayo. Bakit? Sapagkat sabi niya, yun pong ating paghihirap, yun po ay maikli lamang. Pero tayo, papatatagin niya, papalakasin niya, at tayo po ay makakabahagi sa walang hanggang kaluwalhatian dahil sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua. Dapat ito ang ating matutunan. Ilagak sa Diyos ang lahat ng ating kabalasihanan. Ano pa ang dapat natin gawin para po mapagtagumpayan natin ang anumang mental health issues? Dito po sa unang hari, kung mapansin po ninyo, si Elias, di ba? Meron po siyang kasama servant, di ba? Pero noong nabalitaan niya yung sinabi ni Jezebel, iniwan niya yung kanyang kasama. Kaya mag-isa na lang siya. Di ba? At akala niya, ako na lamang ang nakitira. Nakalimutan mo yung servant mo na iniwan mo. Di ba? Ako na lang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin. Mga kapatid, hindi ko mabuti na ang tao ay nag-iisa. Sapagkat kapag ang tao nag-iisa, hindi po siya sumasama sa ibang tao, wala po siyang kaibigan, wala siyang pamilya, wala po siyang church family, mahirap yun. Hindi tayo nilikha, hindi po tayo tinawag para tayo mag-isa. Tayo po'y tinawag para magkaroon ng community. Kailangan natin ng tulong ng isa. Mahirap maging isa. Ayon nga sa Biblia, kung ating pong pag-aaralan, si David, di ba? Lingapin mo at mahabag ka sa akin sapagkat ako'y nag-iisa. Matindi kapag ikaw ay nag-iisa. Si Jeremias, ayaw niya maging isa. Si Yahushua na di ba? Sinong hiningi niyang makasama niya nung siya naghihirap? Yung tatlong kaibigan. Pero ano problema sa tatlong kaibigan? Natulog. Di para na rin isa rin siya. Di ba? Kaya hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Yung pagiging isa o yung tinatawag na loneliness, ito po ay isa sa mga pinaka-dahilan kung bakit ang tao ay nahuhulog sa kalungkutan. At ang nakalulungkot, bagamat sa panahon ngayon, meron po tayong Facebook, TikTok, nagkakaroon ng koneksyon ang mga tao sa isa't isa, di ba? Matindi pa rin ang loneliness sapagkat yung social media through internet, hindi po yung kapalit ng tunay na physical interaction at relationship sa isa't isa. Kaya kung tayo po ay meron pong mabuting relasyon sa ibang mga tao, makakatulong yun ng sagana para maingatan natin ang ating mental health. Kaya mabuti po, meron po tayong mga social networks.
Meron po tayong mga kaibigan. Meron po tayong kapananampalataya. Meron po tayong mga taong maaasahan sapagkat hindi dapat natin dalhin ang ating problema sa ganang nating sarili. Kaya nga anong sabi ni Apostol Pablo? Thessalonica 5:11. Sabi niya dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Yung konsepto ng eklesiya ay konsepto ng mga tao na sama-sama at nagtutulungan. Kaya nga tayo ay tinulad sa katawan eh. Sapagkat dapat pinagmamalasakit yung isang sangkap ng katawan sa kasama niyang sangkap sa katawan. Anong uring pagtulong? Nagpapalakas tayo ng loob. Pinatitibay natin ang ating mga kapatid sa eklesiya. Pinatitibay natin ang ating kapwa tao. Kaya kung tayo po ay nahihirapan o dumadaan sa matinding problema, dapat ay humanap tayo ng isang o dalawa o ilan mang kailangan natin makausap para sa pakikipag-usap. Nakakatulong po yun, mga kapatid. Humanap tayo ng makakasama natin para hindi tayo nag-iisa. Kaya ano pong inaasahan ni Yahuwah, ni Yahusha sa mga anak niya, lalong-lalo na sa panahon ng matinding kahirapan. Dito po sa 2 Korinto 1:3-6, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahusha Kristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Ang unang-unang dapat natin mapansin sa panahon ng kahirapan, ang unang-unang maasahan natin para umaliw sa atin at tumulong, sino po mga kapatid? Ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahusha Kristo. Sapagkat ang sabi ng ating binasa, si Yahweh ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Kapag ka tayo nalulungkot, kapag ka tayo sobra nang nahihirapan, ang kailangan natin yung pinagmumulan ng kaaliwan. Walang iba kundi ng ating Ama. Kaya hingin natin yung sa Kanya. Pero ano rin ang dapat natin gawin? Dapat humanap rin tayo ng mga kasangkapan ni Yahweh na makakatulong para sila din ang makapag-aliw sa atin. Kailangan natin kasi ang isa't isa. Pero ang higit na kailangan natin, walang iba kundi si Yahweh Aba. Kailangan natin ang kanyang presensya. Kasi kapag naranasan natin ang kanyang presensya, anong mangyayari sa atin? Tayo po ay titibay. Halimbawa, ikaw ay malungkot na malungkot. Malungkot na malungkot. Na masasabi mo, sobrang-sobra na ito. Hirap na ako. Tapos lumabas ka sa pintuan, nasa labas ka. Tapos nakita mo yung langit umati. Tapos nagsalita ang Diyos, anak, huwag ka malungkot. Ano mararamdaman mo? Malulungkot ka pa ba? Siguro hindi na eh. Di ba? Pero anong tawag doon? Milagro. Anong inaasahan ng iba? Magmimilagro ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya nagmilagro, hindi siya kasama natin. Kasi ang akala ng iba, kapag lang may milagro, kapag ka lang mayroong matinding pangyayari, saka lang natin masasabi kasama natin ang Diyos. Mahalaga makasama natin ang Diyos sapagkat ang pinakaluna sa lahat ng depresyon ay ang pagsasama ng Diyos. Kaya anong pinagawa ni Yahweh kay Elias? Pakinggan po natin ito po sa unang Hari 19:11-12. Nagsalita si Yahweh, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa aking presensya. Kasi alam ng Diyos ang kailangan talaga ni Elias, yung presensya ng Diyos. Kaya pinapunta siya sa bundok. Magpapakaranas. Sino? Si Yahweh. Sabi niya,
tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa aking presensya. Dahil dadaan ako, magpapakaranas siya. Diba? Pagkatapos may dumaan na napakalakas na hangin na bumitak sa mga bundok at tumurog sa mga bato. Pero wala si Yahweh sa hangin. Pagkatapos ng hangin, lumindol. Pero wala si Yahweh sa lindol. Pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating. Pero wala pa rin si Yahweh sa apoy. Pagkatapos ng apoy, may narinig siyang tinig na parang bulok. Mga kapatid, ang ating binasa ay tungkol po sa pagpakaranas, pagsasama, presensya ng Diyos. Na ito kailangan natin talaga. Gaya po ng sinabi po namin sa inyong mga kapatid, anumang problema na dala ninyo, anumang kalungkutan, anumang sitwasyon, kahit imposible pa yan. The moment, pagka naranasan nyo si Yahweh Abba, kasama nyo, lahat ng yan, baliwala. Lalakas ka, titibay. Pero sa madalas na pagkakataon, paano ba nagpapahaya? Paano ba nagpapakarana si Yahweh? Hindi sa pamamagitan ng hangin o ng lindol o ng apoy, na ito ay kung atin pong iisipin, hayag na hayag at makapangyari. Sa madalas na pagkakataon, paano nagpapakarana si Yahweh? Sabi po dito, yung tinig na parang bulong. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, nagsasalita sa Espiritu natin, parang bulong. Pero hindi po ito mangyayari kung hindi po tayo gagawa ng panahon para pakinggan siya. Ang dahilan kung bakit iba nadadala sa kalungkutan ay sapagkat hindi po nila natututunan yun pong pagbubulay-bulay sa kapangyarihan ng Diyos, pagbubulay-bulay sa mga attributes ni Yahweh. At hindi po nila binibigyan ng panahon sa kanilang buhay sa loob ng isang araw na mapakinggan ang salita ng Diyos. Mapakinggan ang sasalita siya sa atin. Maranasan yung kanyang presensya. Mga kapatid, gumawa tayo ng paraan para sa isang araw, 24 hours. Meron po doon na pinayagan natin. Tayo po'y huminto at nakikinig tayo sa gusto mong sabihin ni Yahweh. Maaari nating sabihin, Yahweh, pakinggan mo po ako ngayon. Ano man ang gusto mong sabihin sa akin, nandito ako nakikinig. Magpakaranas ka. Magsalita ka po na parang bulong. At ako po ay lalakas. Bakit natin maaasahan na magpapakaranas si Yahweh Abba sa atin? Pakinggan po natin ito po sa Juan 14:18-21. Hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Babalik ako sa iyo. Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita niyo ako. At dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na yon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipakikilala ko ang aking sarili sa Kanya. Mga kapatid, nandiyan pong Ama, nandiyan ang ating Panginoong Yahushua. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan na walang kasama. Kung tayo po may kaunayan kay Yahushua, hindi na po tayo maaaring maging sa sarili lang. Hindi tayo lonely. Nandiyan po ang Ama, nandiyan po ang Anak. Ang sabi nga po ng Panginoong Yahushua, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Magpapakaranas at mamahalin tayo ng Ama. At ang sabi ng Panginoon Yahushua, mamahalin tayo at ipakikilala sa atin ang kanyang sarili. Mga kapatid, kailangan natin na si Yahweh at si Yahushua makasama natin palagi. Kapag ka ganon, kapag ka nararamdaman natin, kapag ka kuminsan, wala na po tayong magawa kundi umiyak lang.
Anong dapat natin gawin? Ito po sa huling talata na ating babasahin, Roma 8:26-27. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin panalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ba'y bigat na napakarami ba ng ating dalahin? Ang ilan ba sa atin merong iba't ibang mabibigat na karamdaman? Meron ba tayong suliranin sa ating mga anak? Sunod-sunod ba ang mga problema ng buhay? Kapag ganoon, nasasaktan ang ating puso. Pero ano ang dapat natin sampalatayanan? Ayon po sa ating binasa. Alam ng Diyos nang sumisiyasat sa puso ng mga tao. Alam niya kung tayo nahihirapan. Ang totoo, hindi natin kailangan sabihin pa. Hindi natin kailangan buksan pang natin bibig. Alam na yon ni Yahuwah. Pero anong dapat natin gawin? Ilapit natin ang damdamin natin kay Yahuwah. Paano yun? Manalangin tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Kapag nanalangin tayo sa tulong ng banal na Espiritu, hindi mo na kailangan sabihin pa. Sapat na ang luha mo. Sapat na ang daing mo. Alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Kaya ang pinaka dapat natin gawin bilang pagkapahayag ng pagtitiwala sa Diyos. Lumuhod lang tayo o kaya humarap tayo kay Yahweh, kay Yahushua. Iiyak natin. Ilabas natin ang ating damdamin kahit walang mga salita. Salita lang ng daing ng ating puso. Sapat na yon. Makararating na yon kay Yahuwah. At ang Yahuwah Aba at ang Yahushua HaMashiach, sila na po ang mag-aalaga, magpapalakas at gagabay sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah Aba, napakabait mo sa iyong mga anak. Nandyan ka lang, nagbabantay at naghihintay sa amin. Kapag ka nakikita mo yung mga anak, mabigat ang aming dalahin, matinding aming mga iniisip, at nakikita mo kaming umiiyak sa iyo. Pinakikinggan mo ang iyong mga anak. Agad ka naming nararanasan kahit hindi kami nakakapakinig ng literal na tinig. Ang tinig ng iyong espiritu, naririnig ng tinig ng tenga ng aming espiritu. Ang aming puso, ilalatag namin sa iyo. Ikaw nang bahala, Ama. Alam mong lahat ng bumabagabag sa amin. Ayaw namin may masamang mangyari sa mga mahal namin sa buhay. Kaya dahil meron pong napipintong matinding kalamidad, sa iyo kami umaasa. Kamamaawa ka. Kayang-kaya mong gawin ang anumang imposibleng bagay sa amin. Gagawin namin ang dapat namin gawin. Nandito po kami umaasa sa iyo. Ama, dinggin mo ng aming tinig. Ikaw ang aming pinakasus. Ikaw ang aming bato. Ikaw lamang ang makakatulong sa iyong mga anak. Dinggin mo ang lahat ng aming panalangin at gawin po kaming masigla sa ginagawa naming paglilingkod sa iyo. Panginoong Yahushua, hindi kami kailanman magiging ulila sapagkat ito'y pangako mo. Bagamat nasa langit ka, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, parang nandito kang katabi namin ngayon. Itong nagbibigay sa amin ng lakas na loob. Panginoong Yahushua, huwag kang aalis. Tabihan mo pa kami. Iyakapin mo pa kami. Magsalita ka po sa aming puso. Gustong gusto namin yun. Yun ang kayamanan namin. Yahushua, tulungan po ang iyong mga hiniran. Ama, salamat ng marami. Kung kailangan ng iyong himala, maawa kang maghimala. Walang imposible sa iyo. Magpagaling sa lahat ng may karamdaman at magbigay po ng sapat na lakas sa mga nahihina.
Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ang aming panalangin. Pinasbasan mo po ang aming sambahayan, ang aming mga pamilya. Sa iba't ibang dakong panganib, ikaw ang magliligtas sa kanila. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo ang aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Tingin mo iasyaran, si Yahuwah ay ang alahin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, paglapas mo siyang mamahalin. Ang walang baliw na pag-ibig at pasaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat, ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, meron po tayong children's ministry beginning today in about 30 minutes or 15 minutes. At bukas din po, 11:30 a.m. At yung ating pong special anniversary, our 5th anniversary of the Assembly of Yahushua, ay isasagawa po natin December 13, 3 p.m. Pacific Standard Time. At ang reading assignment natin for this month ay ang Book of Psalms. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Si Yahushua